Hallelujah. Lord, we thank you for tonight, for everything. God, Lord, we bless your holy name, Panginoon. And we thank you for all the blessings, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga tinakda mo kami. Thank you. Bye-bye. Sa buhay namin. Lord, we thank you, Panginoon, sa lahat ng mga binigay mo at hindi mo binigay. Sa pag-orchestrate mo sa buhay namin pareho ni Jessie. Sobrang maraming salamat, Panginoon. Lord, we bless your holy name and sa lahat ng papuri ka. Lord, binibigyan namin sa paanan mo lahat ng bagay. And Lord, sinasabi talaga namin na wala kami kung wala ka, Panginoon. And Father, we appreciate lahat ng ginagawa mo at gagawin mo pa. Sa mga pakonti-konti pagtupad ng pangarap namin, sobrang marami pong salamat. Lord, for bringing us kung nasan kami ngayon, maraming salamat. For helping us, sustaining us, na matiis yung long distance relationship namin. Lord, ikaw talaga, Panginoon, ang tumutulong sa amin. Emotionally, Lord, physically din, socially, mentally, financially, salamat, Panginoon. Lord, we can't thank you enough, oh God. And so, Lord, gamitin niyo po ang buhay namin for your glory. Lord, to expand your kingdom here on earth. Magsilbi kaming liwanag, Lord, at vessel ng katotohanan at ng grace. Lord, ng grace and truth, Lord, sa body of Christ at sa iba pang tao, Panginoon. Lord, nakikita mo yung mga mali pa namin. Continue to prune us, mold us, equip us, discipline us, correct us. Father, reprimand us, Panginoon. Continue, Lord, to sustain us as well. And kakapit kami sa iyo, Lord, sa kamay mo. Salamat kasi pangako mo, hindi mo kami iwanan at pababayaan. At Lord, sa mag-share na devotion ng asawa ko, we pray, gabayan mo siya. Be the one to speak through him. Bless his word, bless his sharing, Panginoon, and anoint his mouth, Lord. Continue to bless his heart. Change him from glory to glory. Magkari ka sa buhay niya, Lord, ngayon at magpakailanman. I dedicate him unto you, Lord. Always keep him safe, protected from all attacks of the enemy. Lord, I entrust him to you. Father, Lord, we are secured in you. I trust you, Lord, na hindi mo siya pababayaan. I trust you, Lord, na ingatan mo siya. Panginoon, thank you for embracing my husband and being with him, Panginoon. Sobrang maraming salamat. Salamat, God. Lord, ito po aming dalangin, God, in Jesus' name. Amen. Okay. Full start. Sabi sa gawa. Okay ka na din, love? Love, ano mo? Passage mo? Gawa? First Thessalonians chapter 4, verse 13. 1-3 o 3-0? 13. 1-3. Okay. Narinig mo ako? Uwi ka ng maaga. Sorry, love. Okay na. Narinig mo ako? Oo, malakas. Okay. Sabi sa gawa, first, pero yung teksto natin is Thessalonians. Sabi sa gawa, kaya nga masisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang tatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Yan. Dako na tayo sa Thessalonians. Sabi sa Thessalonians, ito yung time na sinasabi ni uh, ni Haring Pablo o ni Apostol Pablo na ang Panginoon ay muling magbabalik. Itong mga talata na to mula kina Pablo bilang sa Timoteo. Para sa Iglesia ng Thessalonica, ang mga hinirang ng Diyos sa Ama at ng Panginoon sa Kristo. Ito, sumulat nito, si Pablo, si Silas at Timoteo. So, tatlo sila ng recipient.
O, tatlo silang, okay. Tama ba? Recipient o writer? Tatlo silang? Recipient. Tama ba? Sinong recipient? Si Pablo, si Silas, saka si Timoteo. Recipient ng Itong book ng Thessalonian. Thessalonian, si Paul ata nagsulat niyan. Yeah, pero kasama dito si Silas, saka si Timoteo. Writer. Sabi dito, alright, sabi dito, Sarpil, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil maniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayo bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay. Na ang pagpalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa iyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay. Sa araw na iyan, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos natin ng mga buhay pa at natitira pa, ay titipunin para pa ang kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa ikapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang, ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Father God in heaven, thank you for the mighty word, Panginoon. Thank you sa two verse, Panginoon, o sa two books, Panginoon, na nasulat sa New Testament. Lord, thank you dahil dapat ka sa mga anak tapat ko sa amin, Panginoon. Salamat po, ikaw patuloy ng maghari at mahuli sa gabi ito sabi sa good devotion. Jesus, we pray. Amen. Amen. Love, anong verse yung binasa mo? Yung huli. Anong verse? Ito. Yung titipunin. Hanggang ano? Thessalonians pa ba yan? Talaga pa rin 13 hanggang ano to? 18. Thank you, love. Sabi dito, ano? Kasi yung sinabi ng Apostol Pablo, sumulat siya para sa mga taga-Thessalonica, ano, na hindi dapat tayo magdalamhati o hindi niyo kailangan magdalamhati. Why? Ano? Unang-una, sabi niya dito, hindi kayo magdadalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Yung mga taong walang hope. Ano? Sabi niya, oh, dahil naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay, we are, sabi ko, kumbaga, parang we have an assurance that the Lord of died and he rose again. We need to believe it. Na kung paano nangyari sa Panginoong Yesus, yung pagkapako na siya namatay at muling nabuhay, mangyayari din yun sa mga mahal natin sa buhay na sumasampalataya sa Kanya. So, kapag ang Panginoong Ito Kristo ay
sa ating mga kasalanan. Kasi bakit kung patuloy ka nagkakasala, at halimbawa, ang may relasyon na, tapos lumabas ka lang hindi maganda ngayong gabi, kung kaya pinaumagaan. Sa palagay mo, makakasama ba tayo sa relasyon? No. Kasi bakit? Meron si at tayo ng Panginoon sa makasalaan. Lakas na magabo. Ano? Ayaw ng Lord sa makasalanan. Ayaw ng Lord sa nagkakasala. Pero siyempre, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, sabi ko yung Christ, di ba? So, dahil sa pag-ibig niya, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na Piso Kristo, upang at sino na sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano? Kung hindi, siyempre, yun lang mananampalataya, bilang sabi natin halimbawa, mabago pa lang matakilala sa Diyos. We need to ask the Lord to forgive us for all those sins that we commit in past and until now, until this day, hindi natin makapatawarin sa Panginoon. And sa pagbalik ng Panginoon, at tayo habang namumuhay sa pananampalataya at paniniwala na si Kristo ay Diyos. Hindi kayo muli namatay at muli na buhay. Ano? At ano natin sa ating mga sarili na Lord, I can do nothing without you. Kung kasama kita, Panginoon, mapangyayari ang lahat ng bagay. Kaayaw ko man sa gusto. Ano? Yung sabi pa doon, pagkatapos tayo ng mga nabubuhay sa gusto natin, at matitira pa ay titipon sa alapaap. Ito yung time na magkakaroon ng ang tawag ito. Niluruto nito ang sabi. At yung bibigyan ng gantimpala yung mga lingkod ng Panginoon sa alapaap at bubigay tayo ng buong mundo. Masarap kayo sa feeling na sasalubungan mo si Lord and sasabihin tayo, well done, anak, well done. Natapos mo yung karera. Natapos mo yung pinagagawa ko sa iyo. Natapos mo yung buhay na pinagagawa ko sa iyo. And napakasarap siguro ano, na tayo ay maglingkod ng buong buo sa Panginoon. Even if sabi na nga natin, ngayon magkakasala pa rin tayo. Sa lahat na ibig naman, sa tama ay nagkakasala pa rin tayo. Pero if we ask the Lord to forgive us, papatawarin tayo ng Panginoon. Ano? Sunod pa rin yung pagkakasuwalaan natin sa lahat ng bagay. Kumbaga sunod pa rin yung Lord. I can do this on my own. That I can because you are with me. Ano? Pero siguro sabihin ng Panginoon na welcome home. Anak, welcome home. Tapos mo. Papatungan ka ng corona, papatungan ka ng medalya. Ano, kumbaga, nakagraduate ka tapos mo itakbuhin mo sa paglagot mo sa Panginoon. At yung Pangulo, sinasabi dito, kaya nga, para kasi ninyo, hindi nyo, ano, kung hindi na sa isang tao ko sinasabi, kung hindi sa lahat. Ano, mga kapatid, maaari ba na panagutin nyo yung loob ng mga kapatid nyo na nawawala sa pribilehiyo ng Panginoon. Secondly, nalalay sa Diyos. Kaya dito, kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Hindi lang natin dapat suluhin yung aral kung hindi dapat din natin ko siya. Dapat natin i-share sa iba yung aral na nakuha natin sa community natin sa Panginoon. Ano ba yun? Unang-una, siyempre, yung salvation. Ano? Unang-una, yung salvation na ipinagkalap sa atin ng Diyos. Secondly, siyempre, kailangan din natin ituro sa mga bagong Kristiyano na if you allow that the Lord is your shepherd, is your Savior of your life,
Ano, at kapag binigay natin yun sa Panginoon, o naituro natin sa Panginoon, o naituro natin sa Panginoon, o hindi naituro natin sa mga babagong mananampalataya, maaari ay baguhin sila unti-unti ng Panginoon at sila ay makakilala dito sa Panginoon at kasama natin sila sa salubong kasama ang ibang mananampalataya. Ano, hindi ko lang alam kung ano mangyayari yung mga maiiwan kasi meron uh, pre-trip ng rapture, merong mid-trip, at merong post-trip. Oo nga, iba-iba yung beliefs doon, no? Yeah, magkakaiba-iba ang beliefs, pero if Parehong concept lang yun. if aaralin mo yung theology, yung hermeneutics, the genetics, ay maaaral yan doon. Makikita mo yan kung bakit gano'n yung price na, kasi pag dumating na ang Panginoong Jesus, magkakaroon ng 7 years. 7 years na maganda yung buhay, lahat magiging maayos, economy, mga family, ano. Pero after nung kalahating taon ng 3.5 years, doon na magpapakilala yung The Beast. evil o yung the beast o yung evil one. Ano. Doon na siya magpapakilala. At syempre, magkakaroon ng Battle of Armageddon that time. Ang sarap sa feeling na tayo ay nakasama sa rapture and at the same time, isa tayo doon sa makipaglalaban sa Battle of Armageddon para po sa yung kaaway. Kasama ba tayo doon sa Armageddon? Hmm? Kasama ba tayo doon? May possibility. May possibility na kasama tayo doon. Pero, siyempre, hindi natin bibigyan ng false hope yung iba. Based on my knowledge, lang siguro, kalam ko lang, may possibility. Pero siyempre, si Lord pa rin yung may alam ng mga bagay na yun. So, panalangin natin na tayo makasama sa rapture, hindi lang paano, hindi lang tayo mag-asawa, hindi yung pamilya natin, mabuksan yung kanilang kaisipan na si Jesus ay buhay, si Jesus ay Diyos, at si Jesus ang ating tagapagligtas. Hindi makapagliligtas yung magagandang works, yung mga magagandang nagawa mo sa buhay, nakatulong ka sa pamilya, hindi yun ang makakapagligtas sa atin. Kung hindi yung ating Panginoong Yesu Cristo, yun lamang. Kaya sabi pa doon, di ba? So John 14:6, He is the way, He is the truth, He is the life. At walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kung hindi natin tatanggapin ang Panginoong Kristo as our Lord and Savior, hindi tayo makakarating. O hindi tayo makakarating kung hindi natin ma-receive yung kaligtasan, yung salvation na galing sa Panginoon. So, huwag natin saluhin yung salvation na meron tayo. We need to share it sa iba. And that's all for tonight. And I pray na na-bless ka asawa ko. And to all viewers na asawa ko sa YouTube, God bless you guys. And may the Lord be with you. And we ask for your prayers na sa bawat devotion namin, makausap kayo ng Panginoon as we share this discussion sa inyo. And huwag niyo kalimutan din na mag-like, share, and follow sa YouTube channel ng aking asawa. And thank you, Lord, for tonight. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we praise you. We honor you. Thank you for your mighty word, Panginoon. Thank you for all the verses, Panginoon, that you lead me to speak, Panginoon, about sa mga verses kong ito. Lord, salamat dahil tinutulungan mo kami, hindi lang kami, O Diyos, kung hindi yung mga tao na nanonood sa video ng aking asawa. Although, minsan recording lang, minsan salita lang yung kanilang naririnig at hindi nila kami nakikita. But Lord, we also pray for them na maranasan nila yung pagkilos mo po, Panginoon, sa kanilang buhay.
I don't know kung ano yung pinagdaraanan nila o Diyos. But one thing I know, if they know you, Panginoon, not only by your name, but also how good you are, Lord. We are praying to cover them with your mighty blood. And right now, I pray also to my wife, Panginoon, to release your mighty power on her and keep her safe, Panginoon, sa kanyang workplace. At sa pagkikita namin for tomorrow, sa Olonga po, Panginoon, Lord, may you keep her safe, Panginoon, sa kanyang pagbiyahe. Sa pagsakay niya sa bus, Panginoon. Ingatan mo po kami. At salamat po dahil yung mga pangako mo ay patuloy mo dinutupad sa amin po mga Pilipinas. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is all our prayer. And all the praise and all honor belongs to your name. Thank you, Father. In Jesus' name, pray. Amen. 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 Love, alam mo ko ba't ba may YouTube? Para dito sa mga anak natin. Oo. Alam mo, na-mute ko kanina. Akala ko nawala sa isip ko na nagko-call tayo. Na-mute ko kanina dito. May part na hindi narinig. Ah,